official map dito for our game number 1 here. Looks like sub-base will be banned by Gaon Gaming. Okay ka lang ba? Okay na okay lang ata ang Gaon Gaming sa iniisip nila. We are going to Ankara as our decider map. Pero Gaon Gaming hindi na sila nakawala pa sa compound. Men, teritoryo na nila yan, and they are even starting blacklist. That is a lot of gall, Gaon Gaming, to be followed by Ubek Maniac na, men, you are living in thin ice, my friend. Ubek Maniac starting as blacklist. Parang kaya ba nila i-maximize lahat ng pwede nilang gawin, knowing that Port is indeed a GR-sided map. Gonna be ending here on the side of Ankara naman with Gaon Gaming on Global Risk and Ubek Maniac sa side ng blacklist. Pero with that being said, no, Salvatore, I think yung performance on compound, baka lang may tinatago pa silang lakas dito, no? Kasi nga, man, we talked about this na compound is one of Gaon Gaming's best maps, and I don't know why Ubek Maniac would be willing na palusutin siya dito sa ating map dito, pero siguro may mas prepared silang mga strategiya dito kasi nga the amount of tape, no? Sa dami ng VODs na meron ang Gaon Gaming on compound, baka nga may nakita na silang pwede nilang iabuso na counter strat. Ay nako men, isang entertainment fiasco ang ipapakita talaga ng Gaon Gaming at ng Ubek Maniac. Sino nga bang may mas lamang na game style? Sino nga ba may mas pinakalason na player? Ay nako men, nakaka-excite isipin na dalawang players in this series ang pwede magpanimula nun, JJ and Jeprax. Kung hindi man si JJ, baka naman si Kano. Pero isipin mo men, like the possibilities are endless for Gaon Gaming and Ubek Maniac to start the lurk game early, no? Na parang doon mo nakikita na Gaon Gaming and Ubek Maniac does not wait any time. Usually, binibilisan nga nila yung pag-rotate para lang makuha nila yung game style na yun. And for Ubek Maniac, they do the same thing. So, do you actually argue, no, just Bobby, na merong clashing of the styles dito or parang kayang basahin ng Ubek Maniac ang Gaon Gaming and vice versa? Yeah, para sa akin, I think it comes with the territory, no? Knowing that we're halfway through the group stage, dapat meron na silang kahit pa paano read sa strategy ng isa't isa. Pero ngayon, it's gonna be a race of who's able to adapt faster, diba? Kung Gaon Gaming, if they're able to play their own game, or if vice versa nga, if Ubek Maniac get to play their own game and Gaon Gaming is not going to be able to counteract that, then that's going to be the problem. So it will really come back again to being able to adapt to what's happening in that situation, no? Okay. So probably a good aim duel will be determined here, no? Parang starting at a map like compound, most of the matchups parang ine-expect na ata ng Gaon Gaming to start it all over or on pillars or even at mid. Kasi yun yung mga parte ng mapa na pinangamahaba talaga, no? And Ubek Maniac needs to read this heavily, no? Na parang hindi dapat sila nag-expect na magro-rotate kagad ng Gaon Gaming. When they want a site, i-commit na nila kagad yun. And there's no turning back. Hindi nila fake out yun. They want to have something na kaya nilang ipagyabang, and that's a guaranteed push basta nandoon sila. And their util usage din, no, is one thing that should be respected din. And one of those is actually Jeprax, no, na kahit siya na mismo yung nagdadaga talaga sa kalaban, him being the utility na hinahanap ng Gaon Gaming na matagal na is now into full fruition. And that is not to underestimate din si JJ pati si Kanon. So talagang hindi lang talaga marquee matchup yung hinahanap natin between Jefferson and KLB. It's a duo matchup between Jeprax and Jeffban and Kano and JJ na talagang aabangan natin ngayon sa Swabit. Kaya nga ang ganda ng matchup na to eh. Kasi diba, meron tayong defined stars on each side, and on each side as well, solid pa rin yung team play nila. But with that being said, we're gonna be going off into map number 1. Simula na tayo dito sa compound, paring Salvatore. Okay, isang. Teka lang muna. Merong bumunot ng LAN cable doon sa Gaon Gaming. Nagkakaroon ng problema. Panandalian nga ba? Or magre-relobby nga ba tayo? Di ko alam. Parang okay na ata, no? Ilalaban ba nila ito ng Gaon Gaming? Ilalaban na nga, men! Ay, hindi. Never mind. Ibabalik ka. So, nagkaroon na. Ayun, men. Naalikabukan ata yung router, kaya kailangan nilang may umatching ng contest na tanggal yung LAN cable. Sayang, men. Baka kasi nasipa yung system unit. Kasi sobrang excited daw. Ako din excited din ako eh. Pero, syempre, no, iba yung system unit yung masisipa ako siguro.
May legroom naman ako dito kahit papaano. Pero Check yun, mo na, no, baka mamaya maiwanan mo ako dito. wag naman. Baka umabot ng kabilang dako ng mundo yung pagsipa ako dito. Marinig ng ibang bansa. Pero yun guys, technical difficulty lang, panandalian o magkakaroon muna tayo ng panandaliang tech pause para maayos naman yung issue on the end of Gaon Gaming. Pero for sure, pagkatapos nun, dire-diretso na kayo laban natin between Ubek Maniac and Gaon Gaming. Kaya kalmahan nyo lang guys, nagluluto pa talaga kung ano man yung internet ng Gaon Gaming, pati na rin ng Ubek Maniac. So, wow, grabe, parang dun pa lang nakita ko na somehow, some way, no, na Gaon Gaming still is sticking to their nature na they really want to go LB as much as possible or even LA, but I'm not really expecting them to have this sort of spread na nakakagulat talaga. Yeah, I think yun nga, nakita natin sa minimap. I don't know kung accurate na yun yung nakita natin, pero syempre, as expected, we would have seen that if that's the actual case. Pero yun nga, no, adaptations have to come in for both sides kasi nga very team-based combat pa rin yung parehong kupunan natin dito. Even given the fact na meron tayong star players. Pero yan na nga, babalik na tayo. Sisimula na ba talaga yung ating sure na ba action? Sure pa sa sigurado? Pasado na. Nakalabas na smoke, pare. All in na to ha. Eto na yon, Gaon Gaming versus Ubek Maniac. First official match of today dito sa Week 2, men. And the KLB, maagang lalabas, men. You could have holded the site, pero masyado ka atang malalim. Idol Jams finds him. And now Ubek Maniac with now down 1. Paano sila ngayon magtatawag ng reinforcement? Yeah, dropping the C4, I think trying to bait out some sort of reaction galing sa Ubek Maniac, knowing na, again, 4v5 tayo dito. Dahil natalo ka agad si KLB na halos wala pang kalahati ng round ha, paring Salvatore. Medyo malaking problema to, knowing na they're down in manpower. And that gives Gaon Gaming the chance to really explore the map and look out for where the defense is. Knowing that it's early in the game, they have to try and piece together kung ano ba talaga yung setup ng Ubek Maniac now that they are starting it off. Now, Nades, wala silang mahanap dito. Oh, there goes the trade. Nade spam. Kaso nga lang hindi yun yung angulo na hinahanap nila. Pero meron naman silang baril na pwedeng magsalita para sa kanila. There goes a double kill here from JJ as he's anchoring the site on his own. Kampi ko lang sarili ko. Wala pa kayo sa critic ko. Jefferson finds Dolphex. Pero this is essentially still a 2v2. Jefferson and Jeprox sila laban pa rin yung site na gusto talaga nila pasukin. Jefferson will now be spreading out of Jeprox. Might be a double pick action here. Dito pa rin sa battery si JJ staying pretty pa rin. But now, Gaon Gaming, wala talaga silang iniisip dito na rotation. Gusto na lang i-commit. Aantayin nilang mag-dissipate yung smoke. Pero ito yung disiplina ng Ubek Maniac, no? Hindi sila nag-over-rotate, hindi sila nag-overthink din, keep it nice and simple. With that being said, Gaon Gaming, with only 30 seconds left sa ating clock, sa ating timer, kailangan nilang mahanap yung pamaraan para makapasok ng isang site. Kaso, nakikita na natin, I think Ubek Maniac, they're already starting to take map control elsewhere, away from yung unang point of contact ng Gaon Gaming sa kanila. Men, isa-sandwich nila dito. Wow! Wait. Di ko alam, men. Apakalayo, pero dala-dala naman ni Jeprox yung C4. Kailangan niya pa i-clear out to. Sobrang open. Kailangan niya na itanim. 5 seconds in. May sapat siyang oras dito para itanim na nga. But there goes the plant, setting up the 1v2. Nagpakita kagad si Jefferson. Jeprox, duguan na. May kita si JJ. No, di niya pa rin kasama. But there comes a double pick. And no! Is now inside of the site. At nakita niya si Jeprox na nakalock in na. Ubek Maniac starts off 1-0. A little bit messy for the side of Gaon Gaming. I think na hindi na masyadong nailaro yung mapa at that point. Knowing na 2v2 nga, ang dami sana nilang space. And, or at least para sa atin, no? You'd expect this 2v2 to at least be playing in double team. Knowing that Ubek Maniac would probably have rotated away. Dahil nga medyo weird yung nangyari sa Ubek Maniac, nahuli nila yung nag-iisang nakahawak ng C4. And because of that, well, round number 1 is gonna be underway. Pero sniper na nga dito sa may gitna ang ating parang KLP on the lookout for some presence galing sa Gaon Gaming. Gaon Gaming gustong tumesting and KLP. Binibigyan kayo ng warning shot. Huwag ka talaga kayo luminya sa LA, men. Pero Gaon Gaming kinocommit pa rin nila ang pwesto dito para lang makakuha sila ng topside control. At ang UM, ang nasa isip nila, pillars push na naman. Pero hindi. Walang masyadong action dito. Actually, si Jack Van nga lang yung nagbabantay ng pillars. Kaya feel ko, men, may gustong i-wrap around ng Gaon Gaming mula sa RS ng Ubek Maniac. They might just want to take B control. And I don't know, man, if Jack Ban is indeed that person to bait out the rest of Ubek Maniac.
Yeah, I don't think the amount of presence is enough to try and beat out a rotation kasi, di ba? Nailabas na yung mga smokes dito at halos walang makuhang info yung Ubik Maniac kung nasaan yung Gaon game. With that being said, one person already down, Jefferson gone! Tapos na si Jefferson. No long range action now for Gaon Gaming unless ipo-force nila lahat ng laban dito sa mid. Pero naglalurk na ang Gaon Gaming just outside. Offside. Jackban? Pero okay, they're cooking, man. Ilabi na sila. Apat na ang grupo dito. Pero si KLP lang ang pwede mag-pick. Ayun, dali si KLP. Wala nang panga. Pero yung Q1, di pa rin nila clear out. Dolphex misses the shots. And Gaon Gaming, doors down, push dito sa site. Medyo mahirap to, 3v2. Now C4 nakaplant dito. Medyo maganda yung setup ngayon ng Gaon Gaming, knowing na yung Crossfire naka-set up na para sa kanila. Si KLP, again, this guy is an insane entry, does a little bit of damage over on the Jackban. At yun na nga, 1-2 kills coming in from UM. Now, KLB clears it out, man. Ubik Maniac took their time and hindi kaagad nakapag-react ang Gaon Gaming. Kahit nakuha na nga nila yung C1, hindi pa rin sapat. Ubik Maniac gets the first 2. Man, napakalinis nung retake para sa side ng Ubik Maniac doon. Remember, nasabi natin early on in our discussion na si KLB magiging difference maker between Ubik Maniac and Gaon Gaming. And it looks like that might just be true. Pero ito na nga, Jackban not gonna be able to connect over onto Ubik Maniac. Ang aga ng aggression na pinapakita nila dito sa round na to. Man, KLB just putting in the hurt dito sa Gaon Gaming. Usually, you see GG picking out at mid, pero nakakagulat na Ubik Maniac can read this all perfectly. Ang lalim na kagad ang kinukuha ng pwesto ng Ubik Maniac. They now making their way to the RS of Gaon Gaming. Corner! Nakita ka na ba ng Gaon Gaming na na-corner? Dudurugin ng Ubik Maniac ang Gaon Gaming in no particular order. What a start it has been for Ubik Maniac. Well, parang binabaliktad ng Ubik Maniac yung Gaon Gaming dito. Hindi ba dapat yung Gaon Gaming yung blacklist? Iba yun, no? Hindi site yung Maniac. Para sa kanila lahat ng pwesto is site, kaya dapat alerto pa rin sila. So that is This is my map. Man, mapa ko to. Meron ng banderang nakatayo ang Ubik Maniac sa lahat ng pwesto ng mapa. Kaya I really think na Gaon Gaming needs to move quickly kung gusto nilang makakuha ng pillar control. Pero ngayon, hindi pa nila nag-aagawa yung kinagisnan talaga nilang strat dito as blacklist na kayang nilang manlason sa tulong ni Jason pati ni Jackban. Pero ine-expose talaga ni KLB yung pwesto nila at kaya niyang makipag 1v1 dito ng ganun kadali lang. JJ and No, bantay sa lakay lang dito sa may A-lobby. Kung mabilis niya makukuha to, medyo mahihirapan kaagad ang Gaon Gaming. Pero there goes the entry and Jason gets the 1-for-1. Makuha niya nga ba si No? Masyadong mataas ang pwesto ni No. He gets the double kill. Ubos ang lahi ng Gaon Gaming sa pillars. Ganun lang kabilis at meron na tayong 3v3 ngayon. With the smoke being brought out, KLP, nakahawak sa sniper. He knows where he needs to look. Pero with that being said, I think Gaon Gaming mukhang bait and switch yata yung gusto nilang trip ngayon. Okay, Jefferson, duguan. Pero napaka-effective niya pa rin player dito. Basta makakuha lang siya ng isang matiwasay na tulog na yun para sa Gaon Gaming para makakuha sila ng site. How will Ubik Maniac defend this with all of the resources? Kung wala pa silang masyadong binabato na util, just a smoke para mapigilan yung mga nagpupush na Gaon Gaming dito sa lobby. Pero ngayon, this is a good sign here for the side of Ubik Maniac na wala naman silang kailangan gawin pa kundi tumayo lang sa site. And this is looking pretty blurry for Gaon Gaming. Blurry nga talaga kasi wala silang makitang kahit anong information kung saan nakapwesto yung Ubik Maniac. At yung nakakatakot pa dito pare, napaka-low ng health na natitira para kay Jefferson. So even if they have this bomb down, KLP! Jefrax! Jackban! Oh my God, Jefrax! How are you still alive, man? El Cero Miedo, wala kang katakot-takot, man! And Jefferson has the best spot in the map. Pwera na lang kung Ubik Maniac magra-wrap around sila. Ang oras ay tumatakbo para kumilos dapat ang Ubik Maniac para sa paparating na retake. Nice smoke! Magpari-reposition dito si Jefferson! And Jefrax will be getting it for Gaon Gaming. What a double header for Gaon Gaming to secure the retake, man. And what was that? I never expected that position para ma-occupy kagad ng Gaon. Grabe nga si Jackban. Magpasalamat kami, Jefrax, dahil kay Jackban.
Yan, Wow! ginigising. Gaon Gaming gising na. They were able to finally hatch their egg, and with that being said, 1-3, hindi pa rin masyadong malayo para sa kanila yung kailangan nilang habulin. Pero dahil doon, yung Ubik Maniac, mas nag-iingat na sila ngayon. Hindi siya the same level of aggression na pinakita nila nung first 2 rounds. And with that being said, Gaon Gaming, mas marami na silang espasyo na pwedeng kunin, pero si Dolph, nagsimula na! Init na nga ba ang Ubik Maniac? Kuha ng puntos dito ang Gaon Gaming. Isang magandang pick. This is looking pretty kinda nice so far for Ubik Maniac na kayang nilang mag-send in ng isang miyembro ng sa malalim na pwesto ng mapa at ni isa sa miyembro ng Gaon Gaming is matitrade kagad yung pinapadala nila. Dolphex now on the board. And this is looking kind of dangerous here for Gaon Gaming unless mas patan sila dito, you know, and Dolphex as well. Pero let's take a look. Still double sniper to. Kaya nga ba ng Ubik Maniac labanan ng distansya ng Gaon Gaming? Nasa labi pa rin sila. Sitting pretty ngayon. Dolphex now sprays it out. And KLB as well. There goes the nades. Hindi pa rin napapalipat ng pwesto si Dolphex. Wala siyang katakot-takot. Parang Gaon Gaming, matitigas ang ulo. Gusto pa rin talaga dito sa site. Hindi na. Bigla sila nag-retract dito. Pabalik sa RS. At iba naman ang kanilang ibang pwesto ng atake. Kailangan talaga nila mag-rotate away kasi ang ganda na ng hawak ng Ubik Maniac. Sinimulan nila, they have made an attempt on making Dolph reposition pero hindi nila siya may paalis sa pwesto niya doon. With that being said, Gaon Gaming again, 4-man push trying to look for a way onto the other side. Uy. 29 on the clock. Ubik Maniac will now be reading the map, no, na parang biglang natahimik yung yung A-lobby. Ayun na nga bigla silang lumipat na upo na tag si Jefferson. Pero buhay pa rin, kaya pa rin maglakad, humihinga pa. 14 seconds na pasok na nga ng Gaon Gaming yung site. And hindi na kailangan tumingin ng Ubik Maniac para pumaslang ng Gaon Gaming. Wala nang oras ang Gaon para makapagtanim pa. This is just a pity situation for Jefferson. JJ nakabantay sa lakay sa pwesto niya. And Ubik Maniac, what a defense by UM. Grabe yung talaga yung defense ng Ubik Maniac. No? Totoong no ID, no entry. Kahit di ka nakikita, naamoy ka naman ng Ubik Maniac, pare. Tamang spray lang, 3 silang namatay. Ang bilis ng mga pangyayari, pero ito na nga, labanan ng sniper. Okay. 1-4-1. Mag-iinit talaga ang mid basta may tumitingin sa Scopa. And now, sa mabilisang rotation dito from Ubik Maniac, baka magbabaka sakali na nagmamadali ang Gaon Gaming dito pero hindi. Ever since the start of Compound, makikita mo na Gaon Gaming is indeed taking their time. Kaso nga lang nakukulangan sila sa pagbato ng utils dito, Joswave. And doon sila na-expose ng UM. Wala silang ma-setup na choke points. Wala silang makitang off angles. Kaya ngayon, Ubik Maniac is capitalizing on that. And they have been clean on doing so. Napakalinis nga. Yung nagiging problema din ng Gaon Gaming dito is lagi silang nakukuha ng early pick-off ng Ubik Maniac. Dahil nga low sila sa manpower sa mga situation na yun, kulang din sila sa utility, di ba? At dahil sa mga ganyang mga situation, ang KLP again being a menace, hindi maka-abante kahit paano yung Gaon Gaming. Okay. KLP, pipigilan talaga ang Gaon Gaming kanina ka pa, men. Baka ma-regular ka niyan. Hindi na nakakakilos ang Gaon Gaming sa'yo. Si Jason na ang susunod sa clinic na tinatayo ng Ubik Maniac. Isa na nga na nakabubuhay, isa na lang ang nakatayo. Jefrax, isang milagro. Prayer reveal. Pag na-clutch mo, hindi naniniwala ang Ubik Maniac sa kakayahan ng Gaon Gaming mag-clutch. And there goes a 4-point lead towards Ubik Maniac. At wala pa rin pambawi ang GG. Mukhang pako na sila sa unang puntos. Yun nga, medyo uulit lang dito yung nangyayari parang Salvatore, no? Nagkakaroon ng early pick-off yung Ubik Maniac. At we say again, kailangan nilang i-trade dahil walang trade. Nagkakaroon tayo ng mga hindi magagandang mga situation para sa side ng Gaon Gaming. At tuloy-tuloy lang yung laban dito. Isa-isa silang nalalaglag. 2v3 na lang na-cheat na Jack Ban. Jefferson bumabawi to 1v1 KLB. Jack Ban, sino ang mananatiling buhay dito? Laban oh my God. na ang malapitan. Jack Ban ang nagwagi. Men, sa labanan ng Peng-Peng mo, ang malakas si Jack Ban, no? And si KLB, muntik niya na atang ma-forcing 1v1 doon. Kaso nga lang na-timingan siya doon sa pag-peak.
But that doesn't mean Gaon Gaming had it easy sa pagkuha ng round na yun. It was a desperation push sa mid na hindi lang ine-expect ng Ubek Maniac. But this is now the chance for Ubek Maniac to read it off perfectly as they now call in for a good amount of spread dito lamang sa pillars. Pero parang Gaon Gaming wala silang pinapadalang lason dito. Lahat sila 5 papasok dito sa B. They made their way to lobby. Batteries control para naman sa Ubek Maniac. Maagang util. Nabasa na kagad ng Ubek Maniac. And wala man lang tinitipid ang Gaon Gaming. They are now using every single bit of information na alam nila para ipatungan. Nagpapula naman ang Gaon Gaming. And KLB gets one. Jefferson gets a collat. Impossible play by Gaon Gaming. And they successfully take over the site. Dalawa na nga lang buhay for Ubek Maniac. 38 now ticking for UM as now they make their way to lobby. And what of entry for Gaon Gaming. Cruising over the site na parang ganun lang kadali. Gaon Gaming slowly bouncing back. Pare, napakaganda na pangyayari doon. The stars have aligned para sa side ng Gaon Gaming. Si Jefferson ang naging susay sa panalo doon. Pero ang tanong dito, kaya ba nilang ulitin? Kaya ba nilang manatili yung momentum para makahabol sila sa Ubek Maniac dito? Kasi diba, 3-5 ngayon yung scoreline natin. Pero wala pa tayo nakikita ang totoong momentum galing sa Gaon Gaming. This is now Ubek Maniac pushing it over. They might have been reading what Gaon Gaming is also doing, no? Pero there goes JJ with an impossible read, no? To Jefferson. How could he read na nandoon ng malalim ang Gaon Gaming? Pero nice usage here by Jackbad para maklear out yung space. And sinalangolan natin JJ. Alam mo, naglalaro ng basketball si Idol. No, nakapag-follow up pa nga. Jackbad gets a double headshot. And that's how easy it is for Jackbad to reignite his passion and gameplay para maitawid ang puntos dito ng Gaon Gaming papuntang second half. Isa na nga lang para ma-force ang 1-point lead na lang for UM. Pero kay LP, kaya niya nga bang pigilan ang pangarap ng Gaon Gaming? Uy, na-timingan si Idol! Pagka-unscope, biglang lumitaw si Jackban. And that is essentially a free side to take by Gaon Gaming. Kaya nga ba ni Dolphex ang 1v3? Jackban sliding and gliding. But there goes the plant. C4, time is ticking for Dolphex. Kaya nga ba paghiwalayin yung tatlong nakalinya sa kanya? Isang double pick action here for Gaon Gaming, and this will seal the deal here for... There goes the crossfire setup, and it's super easy here for Gaon Gaming. We head into the second half with a Gaon Gaming rally and momentum. Ganun lang kabilis sa mga pangyayari dito. Ubek Maniac biglang napabagal yung mga nangyayari dahil nga biglang humahabol ngayon ng Gaon Gaming. And with that being said, again, dahil nag-switch over tayo ngayon, makikita natin kung kaya ng Ubek Maniac ulitin yung success nila sa first half. There goes the barrage of attacks, men. Apakaaga kagad, di man lang nila binibigyan ng pagkakataon at tumagal man lang yung oras. Gaon Gaming winning the trade-off. 3v2. KLP and Dolphex still alive. Kung isipin mo, men, talaga nga bang Gaon Gaming ang natrap? O mukhang nasagot na kagad ang tanong. Gaon Gaming sets up the trap dito sa pillars. Biglang gising ng Gaon Gaming, sabi nila hindi tayo magpapatalo. Kanina medyo dehado yung pwesto ng Gaon Gaming. Pero ngayon, we are now tied up. With that being said, once more, kailangan makaread ng Gaon Gaming. Kailangan nila makita kung ano ba yung pwesto, ano ba yung gustong gawin ng Ubek Maniac. Kasi kanina medyo medyo messy yung mga pangyayari. Dahil sunod-sunod yung laban, dahil nagkaroon siya ng 5v5 na laban, tuloy-tuloy na yung kamatayan doon. You're not really gonna see kung ano yung totoong strategiya na gustong ilabas ng Ubek Maniac dito. Nakakapanibago pa rin na Gaon Gaming. It took a lot of time bago nila mabasa yung buong mapa. And you gotta argue, man, that Ubek Maniac was doing what's most optimal, but Gaon Gaming is just two steps ahead. Somehow, everything that UM is throwing, ganun lang kadali para sa Gaon Gaming. I-expose ka agad to. And because of the angle that they're covering from Nest all the way to mid, di pa nga sila nakakapunta ng curve, pero sobrang threatened na kaagad ng Ubek Maniac na gusto man lang nila kumuha ng A-control, wala pa rin sila nagagawa. There goes the smokes. Papaharangan lang dito na si Jackpot. Paghihiwalay nila si Jams. And the crossfire is now mitigated by Ubek Maniac. Dito lumalabas na napaka-importante pa rin ang paggamit ng utility. Kung alam mo kung paano tanggalin yung sightline ng kalaban mo, mas mapapadali yung buhay mo dito. Especially since this is like the top of professional gameplay ng Crossfire PH. Pero with that being said, ang dami ng damage na sustain ng UM. Pero yun nga, ang ganda ng timing. Wala siyang kaalam-alam, pare. UM! Paano nyo nagawa yun? Paano nyo? Grabe nga naman.
Nadagaan nyo yung depensa ng Gaon Gaming. Nagulat na lang sila, bigla na lang. May dilaw na pangalan sa loob ng site. Oh my God, Ubek Mania, kung ano man yung ginawa nyo doon para ma-entry yun at yun na lang yung gawin nyo sa mga apat pa na susunod na rounds at sa inyo na ang panalo. But Gaon Gaming caught lacking sa depensa. Kahit nagtawag na sila ng smoke, napabayaan naman kagad nila. They could have 50-50 to get a trade. Kaso isa lang yung nakuha nila, apat naman ang nakapasok sa site. Gaon Gaming needs to wake up. Oh man. Again, nag-switch na tayo ng site. Ito, Jefferson, ganda ng pwesto. Nakita niyo si JJ. 1 kill now for their side. A little bit more manpower on the side of Gaon Gaming. But with that, again, kailangan ng Ubik Maniac basahin kung saan yung setup ulit ng Gaon Gaming. Nagawa na lang talunin yung defensive setup ng Gaon Gaming kaninang last round. Pero ngayon mukhang panibago na namang problema to para sa kanila. Kailangan nilang hanapin kung nasaan yung setup nila. Kailangan nilang magamitan ng tamang utility. Kung hindi, ang ganda ng mga crossfire setup ng Gaon Gaming dito. At kung mali yung timing, magkakaroon tayo ng malaking problema. Men, napakalaking problema na nga kaagad nito ng Ubik Maniac. Dalawa na nga lang bigla nawala. Hindi nila kiniklear out yung C1 Jack Ban. Ganun lang kadali sa kanya. Double kill. Na parang training lang itong Gaon Gaming ngayon. But for Ubik Maniac, they still have the chance, men. Tinan mo kung gaano ka-spread out ang Gaon Gaming. They could easily get one site at dali-dali bigla magro-rotate ang Gaon Gaming. This might be a retake or a take here. 55. Jefferson gets the shot over to KLB. It's now down to this very lonely note na sana nga lang mag-isa. Pinipikot na agad ni Jason. Walang respeto doon. Kano! Kaya niya makipaglaban pa rin. And he's just parkouring everyone from Gaon Gaming. And he still falls to his inevitable death. Gaon Gaming now back to the board as they tie off the game 6-6. Yuswabe, we now have a game in our hands. We truly have a game, man. Sabi natin kanina Gaon Gaming, medyo mabagal yung simula nila. Pero ngayon nakahabol na sila, umiinit na yung labanan natin at map number 1 pa lang pare. Man, paano pa kaya pag nagpang-abot to sa map number 2 at map number 3? Iba naman ngayon ang magiging ihip ng akin for Ubik Maniac and Gaon Gaming. But still, kung ano man yung nalilikom nila ngayon, yun at yun na ang nakikita natin. Aggressive attitude, more on a game style. Grabe nga mang counter-strat ang Gaon Gaming. Pero so far, ang hindi kagad na susolusyonan kagad ng Gaon Gaming is yung util ng UM na hanggang ngayon sobrang flawless pa rin talaga. Pag nagagawa nilang paghiwalay yung crossfire na sinesetup ng Gaon Gaming at pag nabablock nila gamit ang smoke yung entry ng site, it is easy for UM to just take over and get the kills. And ever since the step up from Dolphex and as well as KLP, there has been so much success for Ubik Maniac to at least get it to an even scoreline dito lamang sa laban natin sa second half. But now Jackban might just be, really odd spot, man. It's a little weird. It's a little bit weird for Jackban. Hindi siya nagsiset up ng crossfire dito kasama si Gems. Baka iba na nga ngayon ang ginagawang strat ng Gaon Gaming. Meron naman pala silang ibang baon, men. Hindi lang pala one-dimensional ang GG. It looks very different, men. It is. We don't know where the crossfires are. Diba sabi natin kanina, pag nahanap ng Ubik Maniac kung nasaan yung setup, madali na lang para sa kanila hanapin yung tamang paggamit ng util. Pero dahil na nagbago na naman yung setup ng Gaon Gaming, men. They're starved of information. Wala silang kaalam-alam. For all they know, baka nasa likod na nila yung Gaon Gaming, pare. At dito lumalabas yung paranoia. Di mo na alam kung saan ka titingin. Di mo alam kung saan ang angulo nakatago. Kasi ang dami ng dilim! Oh my God! Dire-diretsong kills! Eto na ang pasok ng Ubik Maniac. Desperation. Kaso na boy pa si Jefferson. Nakiliti pa. But now KLB will take him down. Setting up the 2v3. Oh my God. Gaon Gaming. Nandoon na yung depensa. Maganda na yung tayo. Kaso nga lang Ubik Maniac. Mas malakas yung binira na opensa. Jackban and Jason. Once again, in dynamic duo fashion. Kaya nga ba nilang itawid ng Gaon Gaming patungong taas. With 20 seconds to work. Biglang lumitaw yung pangalan ni Jason. Binaril lang kaagad. Jackban will get one forcing 2v2. Jackban gets a double. And Jackban is wreaking havoc. Kaso si Jason mahuhuli na nga. Wala na siyang kakampi dito. And Jackban is still fighting. 8 seconds. Laruin mo na lang yung oras. 5 seconds. Meron ba siyang oras? Yung speed kit tapat nga ba? Desperation. Ay wala silang oras. Ubik Maniac survives. Coming in with a clutch.
could not get any of the time, no? Dahil doon. Grabe yung paglaro ng Ubik Maniac sa loob ng site. Di alam ni na Jack Ban at Jason kung paano sila mananalo doon sa situation na yun. At dahil doon, no, pinaglaruan na lang sila sa dulo. Oh my. What in the world? That is a heart attack, man. Grabe. Grabe just Suave. Game 1. Wala. Para 200 o 5% nata nilalabas nito. Pre, may playoffs tayo ha. May playoffs tayo. Kaya isipin mo, kung isipin niyo pre, lahat na ng alas nilalabas nyo ngayon. May playoffs pa kayo. Nababasa na kagad kayo ng ibang teams. And Gaon Gaming and UA, wala silang tinitipid. Wala talaga, men. Alam natin di ba? Top 4 lang yung papasok ng playoffs dito, kaya kailangan mo ilabas talaga yung lahat. Pero yun nga, no, map number 1 pa lang, umilit na yung labanan. Paano ba to, pare? Paano ka lalaban kung yung Ubik Maniac, kaya nilang hanapin kaagad yung setup nyo? Okay. Still, okay, default para sa Gaon Gaming. Walang masyadong bago from this round. Ganun pa rin talaga. Hinaharangan pa rin ng Ubik Maniac papuntang A site. Pero ang gagawin nata ng Ubik Maniac is to stack at curve and force B. Pero dahil nga 5 naman sila dito nasa mid, isang pwedeng manlason para naman sa Ubik Maniac. Kaya niya bang i-clear out yung dalawa? Kahit isa lang siya? We'll never know, man. Isang milagro yun para naman sa Ubik Maniac. Habang tumatakbo ang oras, Gaon Gaming. Dami nilang options dito. Smoke okay. Tamang dire-diretso lang yung Ubik Maniac. Wala silang mahanap na kahit anong crossfire. Ano yung setup ng Gaon Gaming? Again, oh! There goes Jumps! Wow, Jumps! Ganun ka talaga! Ganun ka, Ben! Nagmamalalim ka kagad! Pero ito na ang bawi ng Ubik Maniac as Jason gets over. Masyado na kami Jefferson with a quick scope. Pinigilan si JJ. Susunod naman ngayon si KLP. Gaon Gaming firing in all cylinders. At pinakitaan ng Ubik Maniac ganto mag-hold ng site. Kahit gaano kabagal yung ginawa ng Ubik Maniac, no, hindi talaga nag-overthink yung Gaon Gaming. Stick to the plan, yung kanilang game plan kanina, no. Hawakan natin yung site, huwag tayo mag-overrotate. At nung nakita na yung Ubik Maniac, napakalinis ng kanilang depensa. Pero with that being said, Dolph X, nahanap niya isang tao dito sa kanyang tapat. Kailangan na maglaban-laban dito ng dami ng nangyayari. 2-3 kills already on the board. Okay. Masyadong mainit kaagad. Well, grabe no, yung pacing ng Ubik Maniac tsaka ng Gaon Gaming. Usually teams, pinapatakbo nila kagad yung oras hanggang 40 seconds. Pero ngayon, in less than 30 seconds, bigla na lang 6 ang nawala collectively. And Gaon Gaming and Ubik Maniac forcing 2-feet. Cody na lalakliran yung gilid and jumps. Goes into the meat grinder. Doltex and JJ. Wala na silang nagawa. Kundi tanggapin na lang ang mga pangyayari. Gaon Gaming Foundation Round. Remember, ladies and gentlemen, always check your corners. Tingnan ang mga gilid-gilid. Kailangan tingnan lahat ng corner, lahat ng gilid-gilid kasi di mo alam kung saan nakatago yung Gaon Gaming. Solido yung depensa nila dito. Hindi sila mag-overcommit. And dahil doon, ang ganda ng pwestuhan nila pagdating ng entry ng Ubik Maniac. Hindi nila alam kung saan sila mag-check dahil kahit anong ingay sa mapa, walang mahanap yung Ubik Maniac. Kahit anong information. They are starved of information because of that. Gaon Gaming cannot be found. Ngayon, 2 round na lang para sa kanila. Man, Ubik Maniac is now facing a drought in terms of information and firepower, man. Like, ever since Ubik Maniac got to tie the game, it's been like 4 rounds, man. Parang Jack Ban has just been truly in a carry position para tulungan ng Gaon Gaming. Needless to say, Ubik Maniac, kailangan nyo na sarili yung Jack Ban para matapatan. Mismo si Jack Ban. But no one has been stepping up the plate currently in the second half. Baka si KLB pa, baka si JJ. Pero dahil nga kay Jefferson, bigla na lang nakukuha kagad ng Gaon Gaming yung mga panalo kahit ilang beses pang nag-e-effort ang Ubik Maniac makuha yung entry. And in this buy time from Ubik Maniac para lumiit ang options ng Gaon Gaming makapagdepensa, they might just do something. They might just do something here. Baka lumabas kagad ang Gaon Gaming. Magpakita kagad si Jem sa mapa. Kailangan nila ng oras, ha? Right behind you can see Jack Ban, Jason. Ang dami nila nahanap na espacio sa may likod ng Ubik Maniac. Pero nakahanap na ng konting presence. Okay. Regroup dito para naman sa side ng Gaon Gaming. Kaso nga lang talo sila sa palitan ng pangalan. Lumabas kagad ang Ubik Maniac. Ngayon, isa na nga lang na trabaho. Jack Ban gets cornered.
And Ubek Maniac is now back in the board. What a work it has been for Ubek Maniac to constantly put Gaon Gaming in their place na walang momentum na mapupunta sa kanila. Grabe to pare. Nakita natin sa mapa kanina, ang ganda ng lason nila Jack para Jason na sa may likod na sana. Na-sandwich na sana nila yung Ubek Maniac kaso hindi tama yung timing. Nauna yung 3 kills sa may site. At nung nangyari yun, wala nang oras sina Jack Pan at si Jason na makakuha na kahit anong kill sa may likuran. Okay. Kalmado for both Ubek Maniac and Gaon Gaming. Pero, maagang shots dito Parang I'm not feeling this for Gaon Gaming. Parang may mali Parang hindi yan yung Gaon Gaming nung last round. Paiba-iba talaga sila. Somehow Gaon Gaming is able to just justify the early pickoffs by getting some fake shots. Baka sakali. But now Ubek Maniac, dahil smoked out yung LA dito. Baka hindi muna sila pumasok. No! Hindi, papasok sila kahit nakausok pa yan. Kahit na-set pa ng harang. Gina G pa rin sila mga tol. Ayan na nga. Gaon Gaming dala-dala sa pag-rotate. Wala na ngayon ng tatlo. Jumps and Jefferson. 2 remaining members for Gaon Gaming. But it looks like it is indeed the inevitable for Jefferson. Sobrang hirap na trabaho, pre. And JJ gets him down. Ubek Maniac gets it to 9-8 as we head to map point. Tamang burutan na lang tayo dito para sa Ubek Maniac, no? Just when you think na maganda na yung setup ng Gaon Gaming, just when you think na meron silang information para mapanalo yung round na yun, biglang may bagong kalokohang nilalabas yung Ubek Maniac. Dahil doon nga, dito na tayo. 1 more point para sa Ubek Maniac to steal away what we would have thought was a Gaon Gaming map, Salvatore. This is they're just breaking the boundaries and the odds and defying all expectations na wala tayong tinatawag na map pick. It's just a map for everyone, pre. It's just a map, men. Walang teritoryo na kinukuha at sinasakop ang Gaon Gaming. Walang compound sa kanila. Ang compound ay para sa pangkalahatan at pinapatunayan yon ng Ubek Maniac. Nice position para sa Ubek Maniac to force this crossfire dito lamang sa curve pag pumasok sila dito sa B. But nice smoke. Same old. Nostalgia act na naman ba, Joswabe? Parang ipapakita na naman ba ng Ubek Maniac na walang harang silang nakikita. Dire-diretso lang. W Gaming and Jefferson will be getting KLB. Papatahimigan na nga muna. But nice anchor of the site here. At nabasa kaagad ng Gaon Gaming yung spread ng Ubek Maniac. Pero makakapagtanim pa rin ng C4 na nagtatagotogan dito sa batteries. But now Gaon Gaming will now be calling in for reinforcement over to the top. Nandito sila lahat sa lupa. Kaya nga padali ng Gaon Gaming ang panalo dito. Pero nga, pressure. 25 seconds na lang sa ating clock. At ang ginaantay yung retake flashes now gonna be out. Walang makita ang Ubek Maniac, sina Dolph. Kailangan nilang mahanap isa-isa. Kailangan nilang mahanap. Pero walang nangyayari. Ganun lang kabilis yung retake ng GG. Ito na nga, we're back. We're gonna be going over into overtime. Oh, man. What a fight it has been. A game 1 pa lang, simula pa lang ng ating araw ng Crossfire, nag-iinit na kaagad, no? And when I said no room for error, masyado nyo namang atang sinapuso, mga tol. Ubek Maniac at Gaon Gaming. Meron pa tayong game to, Potentially, pwede pa nga tayo mag-map number 3. And now, we head to extra 4 rounds. Gaon Gaming will now be in a position wherein, ito yung ginawa namin noong una, baka pwede lang namin ulitin. Pero do not underestimate Ubek Maniac. They pretty sure they had the better first half. Hindi nga natin nakikita yung behavior, di ba? Yung adaptation nitong dalawang team dahil kaya nilang basahin yung isa't isa. Kailangan nila, sometimes, like in that last round, sometimes you have to go back to basics. At yun yung ginawa ng Gaon Gaming, no? Tamang antay lang, wait for somebody to walk into that crossfire setup, and suddenly you have the manpower advantage. Man, and so far, like, Gaon Gaming, yung duo system nila, well, did not work on the first half. Pero nung oras na nung para sila naman yung dedepensa at para mag-setup ng crossfire, Gems and Jackban had a glimpse naman, pero hindi na siya yung naging according team talaga, no? Parang hindi na siya paulit-ulit pa. Kaya nakakapanibago for Gaon Gaming's adjustment to just negate what's essentially so in nature for them. Ngayon with Ubek Maniac defending once again, what do you think will Ubek Maniac do wonders for? Like, kaya ba nilang protektahan kagad yung malalim ng pwesto ng mapa? Oh my God! Oh my God! Caught lacking! Ubek Maniac! Gising! Dinaanan lang kayo ni Jams at sinagasaan kagad ang depensa ng Ubek Maniac.
Para walang isip-isip dito si Jams. Alam niya lang na may tao. I will walk in, I will shoot the head, and I will win. But now, KLP opens it up over onto Jefferson. Meron tayong 4v3 situation, pero ito na nga, napakabilis. Nakababa na yung bomba. 25 seconds na rin natitira dito at yung kailangan gawing retake ng Ubik Maniac. Denied! Completely denied by Gaon Gaming. Wow. Ubik Maniac just absolutely got fried, man. And halos hindi mo na nakita na Gaon Gaming, wala na silang fall off na naganap. As soon as Ubik Maniac rotated, nung hinahanap na nga nila yung mga duelo, looks like Gaon Gaming, it's just too easy for them. Lalo't sama-sama nga sila. Hindi na sila nagtawag ng cross map play pa. Dire-diretso lang sila sa goal nila. And now, Ubik Maniac on a very familiar spot dito sa pillars. But this might just be different now for both Gaon Gaming and Ubik Maniac, knowing na one team will now start the lurk later on. It most likely will be going to KLB or even JJ. Pero kung isipin mo Gaon Gaming, okay lang yung spread out nila. No? Mabilis na magro-rotate dito sa mid. Yeah. Kaya nilang tawagan ng smoke yung curve and then rush A. We'll never know. But the thing about it is, no, this time around, Ubik Maniac, they're a lot more quiet. Yung Gaon Gaming, nagharap sila ng information. Parang umulit lang yung nangyari kanina, na tamang antay lang, deny them of all information para hindi sila makapag-respond. And because of that, no, dahil yung Gaon Gaming, nasa kanila yung time constraint, nasa kanila yung time pressure, kailangan nilang actively hanapin yung kung saan nakapwesto yung mga players ng UM. Pero dahil nga, walang info, doon lumalabas yung pressure, doon lumalabas yung paranoia. Nasaan na ba kayo? Saan kayo magpapakita? Kailan ba kayo magpapakita? Kasi 1 minuto na lang yung nasa clock natin at wala pa rin silang mahanap na kahit anong info. So, mali ba natin, baka 5 sila nakatago sa loob ng isang site. Where do you throw the util? Where do you first check the corners? Pero ito na nga, mukhang they're gonna be committing. Ang ganda ng pwesto ngayon ni KLP. Open it up. Pero, Gaon Gaming! Oh my, man. Walking on thin ice talaga ang Gaon Gaming. Masyadong delikado, man. Pero ang ganda lang, tama lang pala yung spread. What? Noong una naging madumi para sa Gaon Gaming, bigla nilang kagad nabawi. And Gaon Gaming C4, has now made their way to site. Wala pa rin natatanim na C4, di sila mapanata, di pa rin nila matanim. Pero ayan na nga, pero now, ngayon, Jefferson made his way to bottom naman sa batteries na kasya, ginagamit ang harang. But it's now a 1-2. Wow, Jefferson! Showing how to snipe at crossfire, pre! No one doubted this man. Kaya ka nasa marquee matchup. Oh my! Gaon Gaming, 11-9. So close right now. Gaon Gaming, feeling it right now. Kung kailan lumabas yung overtime, dito, magpapakita ng dominance yung Gaon Gaming. Kailangan na ipakita yung kanilang totoong lakas para makamove on tayo sa susunod na mapa. Kasi compound nga, mapa nila to. Pero kasi, papayag ba kayong matalo kayo si Ubik Maniac knowing na ito yung pinakamalakas niyong mapa? Siyempre hindi, di ba? Ang pwedeng bawi na lang ng Ubik Maniac is sila naman ang mag-blacklist. Pero i-maximize na nga nila. Final round na to bago tayo mag-side switch. And Ubik Maniac still yet to get the win, man. And so far, Ubik Maniac, sobrang sloppy talaga ng defense eh. Like, ang ganda naman ng panimula nila last round. Like, nakuha nila yung pwesto ni Jason pati ni Jeprox. Pero the moment na bigla na lang nakaka-open pick si Jefferson nang wala man lang nagde-trade dun sa mga pinapatay niya, that is very concerning. Ubik Maniac not taking their time and not forcing those group top pushes. And that is one thing, Ubik Maniac, man. Eh, yung problema nila to. Dahil nga, kanina, he starved GG of information, pero wait, little bit more presence dahil sa kanila. Jeprox nag-attempt pero walang nangyari. No, and JJ, couple of kills now going their way. Suddenly, Ubik Maniac, isa na rin natitira para sa side ng Gaon Gaming. Okay, Ubik Maniac with 57 now running on the clock. Looks like Ubik Maniac now found the solution, men. Sige, Gaon Gaming, pasok lang kayo ng pasok ng site. Huwag nyo pa rin mamaliitin ang aming depensa. Nice shots so far for KLB and KLB combined. And as we head to the side switch, looks like Gaon Gaming sila naman ngayon ang dedepensa na kung saan nakita naman natin nung second half na hindi man ganun kapulido pero solid pa rin in a sense na nagiging coin flip yung mga sitwasyon na gusto mong maging aggressive ang Ubik Maniac. Napakalinis nga actually. Makita natin yung depensa ng Ubik Maniac kanina na dahil nga sinastart nila ng information yung Gaon Gaming, medyo ino-overtake nila yung mga pangyayari. Na towards the end, akala natin medyo magiging problema ng Gaon Gaming yon. Pero dahil nga doon,
ang dami nakukuhang map control ng Gaon Gaming, ang dami na nang nakukuhang kahit pa parang maraming different angles na pwede silang pumasok. At dahil doon nga, mas marami pa rin yung nakuha na ng round doon sa ating unang half ng overtime. Okay, so question is, Gaon Gaming, they're just 2 points away from securing this win. Gaano kahirap nila makukuha yung 2 points na yun knowing na Ubek Maniac will now be on their strong side, men. So now, Gaon Gaming, in a bit of a frenzy, simula nung lumipat sila nung blacklist, hindi nila na-maximize lahat ng options, naging 2-1 yung scoreline, and ngayon, 10-11 with Ubek Maniac, just having a good position, knowing na blacklist sila. It's going to be their strong side. Gaon Gaming, it's a challenge for them. It's a challenge for them to defend this. Jefferson, kompleto ang pagluluto dito sa Long A, pero napakalalim na pwesto na kinukuha ni Jackban, expecting someone to enter to lobby. High risk, high reward to. Medyo one and done tong pwesto na to, although meron nga tayong fact na meron tayong possible immediate trade. It's gonna be a 3-2 pa rin dito. Kaso, ang ganda ng entry. Jackban, nakuha ng tatlo. Sunod-sunod, wala silang laban. Jackban! Hello, Jackban! Check PC, Jackban! What was that defense? Isa-isa na lang bigla pumasok ang Ubek Maniac na wala man lang nagawa. Oh my God, di man lang sila nabigyan ng pagkakataon. Depensaan yung sarili nila. Hayop sa galing, di na makatao yan, Gaon Gaming. Ubek Maniac, nandito pa rin ba ang pangarap? Hawak pa rin ba? Kaya ba nilang itawid to? Dalawa pa rin ang buhay KLP. Dinadaga ngayon ng Gaon Gaming at tumutulong din si Dolpex para mapadali ang kanyang trabaho. Pero ngayon, wala silang ideya kung nasaan si KLP. Pero ngayon nakita lang ni Jeffrax. Malapitan lang to. Ilalaban niya AWM. Wow, KLP! What was that? Ginagamit mong shotgun yung AWM, men. Pero ngayon, dalawa pa yung kailangan niyang ilaban dito. Pero magagalit din sila dito sa LA. May kita yung Jefferson. Mayat-mayat. Goes for the 1-for-1. Pero Jefferson, nandoon ang trade na mabilisan. And Gaon Gaming enters into map point territory. They're so close. They can taste it, man. Muntik nang bumaliktad yung mga bagay-bagay doon. Makita natin, may potential si KLP. Pero dahil doon, nandito na tayo. 1 more point para sa Gaon Gaming. Nararamdaman nila yung panalo. Nararamdaman nila yung confidence. At dahil doon, look at all the youth that has been thrown out. Trying to stop the Maniac and getting any kind of space. Pero ito na nga, Jackban taken down early. No, is gonna get that first blood of that round at Dolph X. Tuloy-tuloy lang yung pagpasok si Jefferson. Nakita, nakuha yung ulo. Isa-isa sila nalaglag. 3v2 na lang po. Pero hawak na ng Ubek Maniac yung sides. And now 2v2. Ito pa rin ang sitwasyon na pwedeng pumabor sa Ubek Maniac. Kaso nga lang nawala na yung kakampi ni KLP. Jeffrax, major health advantage kay Jeffrax, pero meron namang AWM si KLP. Kailangan lang luminyo ni Jeffrax dito sa Scopa. Kaso nga lang, Gaon Gaming, nasa kanila ang oras, nasa kanila ngayon ang bola. With now 1 minute and 32 still on the clock, KLP. Hindi siya makalapit sa C4 men. Nakita niya ni si Jeffrax, lumilitaw na yung pangalan. No? Kalmahan mo lang, pre. Gamitin mo lang ang oras sa iyong advantage, pre. Nandoon yung C4. Uy! Hindi siya makalapit. At nakita na kasi Jeffrax, lumitaw yung ulo. Kalma mo lang, pre. Kalma mo lang. Masyado ka mainit. KLP, gagawa na pa ni bagong play. Rorotate papuntang pillars. Hanap siya ng bagong pwesto kasi alam na rin Jeffrax kung nasan siya. Ang daming oras sa round na to ha. Parang 3 round na yung dumaan pero ang dami pa nangyayari. KLP kailangan niyang maging mautak dito knowing that Jeffrax is just playing around with him. Denying him of information dito. And I don't think that Jeffrax is aware na sa may likuran na si KLP para ng firing squad. Hindi siya nakatingin sa tamang pwesto. Tamang laro lang sa mga baterya. Pero 46 seconds needs now gonna be out. Narinig na siya. Oh, Jeffrax will be closing it out. Gaon Gaming na timingan lang ang Ubek Maniac. And what a celebration it is for GG. After multitudes of ties, ilang beses binabawi ng Ubek Maniac pero ang overtime ay mapapasa kanila. Gaon Gaming